Sino po ba dito yung may gustong gusto na hindi nila matatanggap no ang answer sa kanila? Siguro nung bata po tayo, nag-beg po tayo sa parents natin ng laruan, ng bike, or magising ng hanggang madaling araw na hindi natin matatanggap no yung answer sa atin. Dito po sa Luke 11, Jesus teaches us that prayer is not about polite, half-hearted requests. Ito po ay tungkol sa pagiging boldness or katapangan, persistence or pagpupursige, at trust, pagtitiwala sa Kanya. That our Father hears us and loves us to give good gifts. Today, we will deep dive into Jesus' lessons on prayer. How to pray, bakit po tayo nagdadasal, and the power of never giving up or yung hindi pagsuko sa prayer. Una, prayer begins with relationship. Nung nakita ng mga disciples na nagdadasal si Jesus, nagtanong sila, Lord, teach us to pray. Ang respond naman po ni Jesus ay yung the Lord's Prayer. But it's really a disciple's prayer. It is a model for us. Ano po yon? Father, prayer starts with intimacy, relationship. Hindi po tayo nagpe-pray na sa isang distant God, but we pray as if our God is our own Father. Hallowed be thy name. We worship before we ask. Kasi kilala natin ang Diyos natin, which is our Father. He is the supreme being. We know His glory. Give us each day our daily bread. Alam po ng Diyos ang ating pangangailangan araw-araw. And God cares for that one as well. Forgive us as we forgive. Yung prayer po, hindi lang siya vertical. Hindi lang po siya pataas. Hindi lang po siya between you and God. But it's also horizontal. Hindi po tayo pwedeng mag-expect ng grasya kung hindi po natin siya maibigay sa iba. Prayer is not only vertical, it's also horizontal. Parang cross po. Hindi lang po vertical ang cross, may pagka-horizontal din po siya. Is your life more, or your prayer life more like a grocery list? Or listahan po ng grocery na kailangan nakalista lahat nung sasabihin mo, nakalista lahat nung kailangan mo sa Panginoon? Or is it like a conversation to your Father? Sana po yung maging prayer life natin dito, it's more on a conversation, parang nakikipag-usap lang po tayo sa Panginoon. Binibigay natin lahat. Dinadaong natin, kinakausap natin. We're building relationship, intimacy. Hindi lang po sana may listahan kayo at yun yung sasabihin mo, Lord, gusto ko ito. Lord, gusto ko rin ito. Ito. Sana hindi po ganon. Next, prayer requires persistence. Pagpupursige. Jesus then tells a story, sabi nga, a man knocks on his friend's door at midnight begging for bread to feed a guest. At first, ano po sabi nung kaibigan niya, nag-refuse po siya. Pero dahil yung lalaki, katok ng katok, and meron siyang persistence or pagpupursige, yung kaibigan niya po tumayo at binigay niya kung anong kailangan nung lalaki. Dito, makikita natin na ang Panginoon, hindi siya naaanoy sa ating prayer kahit paulit-ulit. Actually, ini-invite niya pa po tayo na paulit-ulit nating ipagdasal ang ating mga kailangan, ang ating mga pinagdadaanan. Persistence is not about changing God's mind. Ang pagpupursige po, hindi ito isang paraan para baguhin ang isip ng Panginoon. Kung hindi, ito po ay isang paraan
para palalimin pa natin ang ating pananampalataya. And dito tayo nagpapalalim din ng ating faith sa Panginoon. At yung dependence natin sa Kanya. Yung pagiging dependent natin sa Panginoon. Imagine niyo po, isang bata, tinanong niya sa parents niya or humingi siyang tulong sa parents niya sa homework niya. Hindi naman po sasabihin ng parent na, "Wag mo akong guluhin." Ano pong gagawin ng parent? They will listen. They will help. How much more na yung ating sariling Panginoon, mas matutulungan niya rin tayo. What have you stopped praying because you lost hope? Let's not quit. Do not quit. Keep knocking. Kumatok lang po tayo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa kung sa tingin natin, hindi naman po naririnig ng Diyos yung panalangin, ba't parang ayaw ibigay sa akin? Don't quit. Deepen your faith. Palalimin niyo pa po ang inyong pananampalataya. Keep knocking. Ipagdasal pa rin. Next, we need to pray with confidence. God gives us what is best. May binigay na 3 action words si Jesus dito. Ask, seek, knock. Ask. Bring all of your needs to God. Lahat po ng kailangan nyo, ibigay nyo po sa Diyos. Seek, pursue God's will, and knock. Keep trusting on God's timing. Panay po tayong magtiwala sa oras ng Diyos. Panay po tayong magtiwala sa Kanya. Huwag tayong susuko. Keep on knocking the door. At sinabi ni Jesus dito, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Dito makikita natin na ang Panginoon hindi binibigay lahat ng hinihingi natin. Pero sinisigurado ng Panginoon na ibibigay niya kung ano talaga ang pinakakailangan natin. Ano po ba ang greatest gift ng Panginoon? The Holy Spirit. Ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang gabay po sa ating buhay. And also before we end this message, I would like to tell you a story about persistence. It is the story of Elijah. Dito si Elijah, kung alam po natin yung kwento, may narinig siyang tunog na parang ulan. Dito, sinabi niya kay King Ahab, "Go up, eat and drink, for there is the sound of the roar of a heavy shower." Kahit hindi po nakikita ni Elijah yung ulan, wala pa pong physical evidence. Pero nagtiwala na siya by faith. Elijah believed by faith na ang Diyos ay magpapaulan. Dito makikita natin that Elijah also prayed 7 times. 7 times pong nagdasal si Elijah. Elijah humbles himself, bowing on the ground, at nagdadasal ng paulit-ulit para sa ulan. He sends his servant to look toward the sea 7 times then. So pinadala niya rin po yung servant niya 7 times sa sea. Pero doon sa unang 6 times, sa 6 na beses, wala pong nakikita yung servant. But on the 7th time, nag-report ang servant kay Elijah. A cloud as small as a man's hand is rising from the sea. This small cloud is a sign of a coming breakthrough. Soon, a great rainstorm. And doon po natin makikita yung breakthrough.
Nag-warn po si Elijah kay Ahab na magmadali bago tumigil ang ulan. The sky grows black and heavy rain falls. At tinigil po doon yung katuyuan. Ano po ba yung lesson sa persistent prayer? Or ano po ba yung magandang lesson na may bibigay ni Elijah dito? Faith and patience. Si Elijah po, he kept on praying. Even wala pang immediate answer sa kanya. Kahit wala pang sagot sa kanya agad-agad. Expectation. He believed before seeing the answer. Nagtiwala na po si Elijah bago pa niya makita ang sagot. At persistence or pagpupursige. Hindi siya tumigil doon sa pang-una, pangalawa, or hanggang pang-anim na dasal. Naging 7 pa. Nagdasal po si Elijah hanggang may mangyari. Dito po tinuturo sa atin yung push. Ano po ibig sabihin ng push? Pray until something happens. Personal testimony naman po, mga youth. Hello. Yung mga youth po, pinagdasal po namin yan. We didn't stop. Hindi po kami tumigil na ipagdasal ang youth. Pero the results or yung breakthrough napakalaki. From dati, SI, 4 na youth ang nag-participate. Bible study, tigta-2, tigta-3, tiga-4. Pero I humbly tell you this, dear fellow people of the congregation. With prayer, nothing is impossible. Bakit po? Nung first fellowship naming youth, ilan tayo? 20 youth po ang pumunta nung first fellowship. And on the last Bible study po, last online Bible study, naging 13 po kami. And now, sa post-SI po mamaya, ilan po ang mag-a-attend? 17 youth ang mag-a-attend po mamaya. Dito po natin makikita that prayer or your persistence, hindi po siya masasayang. Ang pagpupursige mo, ang faith mo, at ang tiwala mo sa Panginoon, hindi masasayang. Huwag ka lang sumuko. And for the last slide, this is our challenge to each and every one. Examine your prayer life. Ito po ba ay routinal na lang or nakagawian? Or dapat ito ay maging relational? Magkaroon tayo ng intimacy sa ating prayer. Let's pray. Just like we're conversing to God. Parang nakikipag-usap lang tayo sa ating tatay or parent. Nasusumbong natin lahat ng mga umaaway sa atin. Hihingin natin lahat ng gusto natin na hindi tayo titigil kasi tayo, hindi natin matatanggap yung no. Di ba? Just keep on praying. Second, persist in faith. Do not give up on that healing. Do not give up on that dream. Do not give up on that vision. Keep on praying. Have persistence. Magpursige tayo. Patatagin na ang faith. And lastly, trust His heart. Kahit yung answer ng Panginoon ay wait or no, dito makikita natin that God is still good. If you've been praying but feel discouraged, lumapit sa prayer ulit. Let's agree in faith. If you've neglected prayer, let's recommit today. Ang Diyos po, or si Jesus, hindi nga tayo tinuruan para magdasal. Siya mismo nagdasal. If the Son of God needed prayer, how much more do we? Let's be a church that asks, seeks, and knocks. And let's watch how God moves in our life. Pagpalain po tayo ng Panginoon.